So, continue natin yung lecture sa page 11, polygon method. Start tayo sa example 1.9. Find the magnitude and direction of the resultant force of the given concurrent forces using polygon method. Since polygon method yung gagamitin natin, meron tayong apat na kailangang kunin muna. So, since ito yung itsura ng drawing natin, meron tayong A, wait lang, meron tayong A, may B, may C, and may D. Ngayon, from this, makikita natin A is equals to 20N or 20 Newton. Then, si B naman is equals to 40N or 40 Newton. Then, si C, 50N or 50 Newton. Then, meron din tayong letter D which is 60N or 60 Newton. Nakikita natin na meron sila iba't ibang angle. So, kailangan nating i-consider yung mga angle nila para alam natin yung degree kung ano yung magiging direction nila. So, start tayo. So, 2.0 times 10 raised to 1 and sa letter C, 5.0 times 10 raised to 1n. Ngayon, nakikita natin na yung letter C is merong 40 degrees N of E. So, ayun yung direction niya. Ito. Kaya, ilalagay natin dun sa value ng letter C is, una, 50N, ko-convert natin siya into cm later. So, pag sinulat natin siya, magiging 5.0 times 10 raised to 1 and then sa direction, yung degrees is 40 degrees and E. Ngayon, punta tayo sa B. Makikita natin sa B, meron tayong 4.0 times 10 raised to 1 n. Then, yung angle natin dito is 60 degrees S of E. So, indicated naman dito sa drawing natin yung angle and kung ano yung direction ng mga values natin ng A, B, C, and D. So, for letter B, 40N. So, pag kinonvert natin, magiging 4.0 times 10 raised to 1 N. Then, 60 degrees S of E. For letter D, 60N. So, ito siya. Direction and yung angle, 50 degrees N of W. Ngayon, punta tayo sa solution natin kung paano ba na-convert yung mga values from Newton to cm. So, start tayo sa A. Sa A, meron tayong 20.0n. Ngayon, sa conversion natin, di ba sabi natin kanina, sa table natin, page 279, makikita nyo sa conversion table yung 1 cm is equals to 10n. So, para makuha natin yung unit ng cm, kailangan muna nating i-cancel yung unit ng n or ng newton. So, kung meron tayong 20.0n, lalagay natin yung conversion from cm to newton or vice versa. Since dito, sa case natin, kailangan natin is yung unit from newton to cm. So, cancel natin yung n and cancel din natin yung n sa baba para ang matitira na lang is yung cm na unit. So, kapag nag-cycle tayo, then i-input natin yung, So, i-input natin yung value. So, 20 divided by 10 is equals to 2 cm. Ngayon, ang answer na natin is 2 cm. Kasi, kinancel natin yung
unit ng Newton, so ang natirang unit na lang is cm. So, ganun din yung case na gagawin natin sa letter C. So, 50, di-divide natin by 10, makukuha natin is 5 cm. So, 40 divided by 10 is 4 cm. Then, yung letter D, 60 divided by 10 is equals to 6 cm. So, for resultant, um, wait lang. Sa resultant na tayo pupunta. Yung value natin for resultant is 5.90 cm. So, kailangan din natin siya i-convert naman into Newton. Ito yung sinasabi ko kanina na kung ano yung hinahanap na unit, yun yung kailangan natin conversion. So, since kailangan nating i-cancel naman dito sa resultant yung cm, kasi cm to Newton na yung kailangan, baliktad naman yung ilalagay natin sa conversion. So, yung 10 Newton over 1 cm. Para makancel natin yung unit ng cm, pag sinolve natin siya, 5.90. Tapos, ita-times natin siya sa 10. Magiging sagot is 59 N or 59 Newton. So, ayun na yung magiging resultant force natin ngayon. Ngayon, pag angle naman, since meron tayo, di ba, magnitude and direction ng resultant force yung kailangan nating hanapin using polygon method, kailangan naman natin malaman kung ano yung direction and ano yung angle for this example. Ngayon, since meron tayong 50, 40, and 60 na mga angle, magiging sagot natin is 48.0 degrees for angle, then yung direction is N of E. Pag sinabi nating angle, ito yung itsura niya. So, ito yung angle between doon sa two forces or doon sa mga forces na kailangan nating isolve. So, ito, page 11 to, yung polygon method. Page 11. Wait lang, lagay natin. So, page 11, polygon method. So, punta tayo sa page 10. Sorry, page 12 pala. Tapos na tayo sa page 11. Makikita na natin ngayon is yung second na method, which is parallelogram method na yung gagamitin natin. Lagyan natin siya ng label. So, dito na lang, parallelogram method. Yan. Page 12. Ang kailangan natin is, hahanapin natin is yung magnitude and direction ng resultant force ng dalawang concurrent forces. So, ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng F1 for force 1 and F2 for force 2. So, ang value ni force 1 is F1 natin is equals to 80 Newton. While yung F2 natin or yung force 2 natin is equals to 60 Newton. Wait lang, check ko lang kung nagre-record pa yun. Okay, sorry. So, yan. Ngayon, meron na tayong angle na, may value na tayo ng angle. So, sulit natin. Yung angle natin is 60 degrees. So, since two concurrent forces na, ang gagawin natin is 20n na yung value ng 1 cm. So, kung kanina, 10n lang yung value, ngayon, magkakaroon na tayo ng 20n. So,
Again, ang itsura nito, yung ito, angle between two forces. So, ito yung F1 plus yung F2. So, F1 is equals to 80M. Ngayon, based sa conversion table natin, cm to n, kailangan nating value is cm. So, cancel natin yung unit ng n, tapos, para makuha natin yung unit ng cm. So, 80 divided by 20 is equivalent to 4 cm. So, yun yung magiging value ng F1 or ng force 1 natin. Ngayon, kunin natin yung F2. So, 60 divided by 20 is equals to 3 cm. So, ngayon, nakita na natin um, yung dalawang value. So, for F1 and F2, using, ang gamit natin ay parallelogram method. So, page 12. So, take note, kapag parallelogram method, meron na tayong force 1 and force 2. Or pwede natin sabihin F sub 1 and F sub 2. Then, kung ano yung angle, kailangan i-consider natin siya palagi. So, um, kaya ang nakuha nating value is 4 cm and 3 cm. Since from Newton, inano natin into cm, kinonvert natin into cm. Pag r raised to 2 is equals to f sub 1 raised to 2 plus f sub 2 raised to 2. Ima-minus natin siya sa 2 f sub 1, f sub 2 cos then yung kung anong degrees dito sa case na to 180 degrees minus yung angle natin. So, equals f sub 1 raised to 2 plus f sub 2 raised to 2 plus 2 f sub 1, f sub 2 cos then kung anong angle. So, ang formula para sa equation natin, i-consider natin yung equation natin para mahanap yung resultant. So, R is equivalent to resultant. Then, ito naman, angle to between dun sa two forces. So, ito yung formula na gagamitin natin. So, f sub 1 raised to 2, ito yung value ng force nyo sa, nasa given yun eh. Wait, balik tayo sa page 12. Ayun, yung nakalagay dito ay f sub 1 raised to 2 is equivalent dun sa force 1 nyo. Ito naman, yung f2 raised to 2 is yung force 2 ninyo. Tapos, sundan lang natin yung equation. So, 2, f sub 1, f sub 2, cos, then yung angle. So, itry natin siyang i-execute itong formula natin dito sa given natin sa 1.11. So, gagamit tayo ng cosine law. Sinulat ko yung equation. Wait lang, sulat natin ulit para matandaan nyo. So, for this one, formula natin kapag ang hinahanap natin is yung magnitude direction ng two concurrent forces, which is F1 and F2. May value naman sila. F1 is equals to 80, F2 is equals to 60n. So, ang angle na nakalagay is 60 degrees. So, sulat natin lahat ng data. Una, R. Wait, ba't tayo? Formula muna. R is equals to square root of f sub 1 raised to 2 plus f sub 2
raised to 2 plus 2 f sub 1 f sub 2 then cos tapos kung ano yung angle natin. So in this case, yung angle is equals to 60. Then f1 is equals to 80n. So f2 nyo is 60n. So isulat natin yung mga value dun sa formula natin. So r is equals to square root of 80 raised to 2 plus 60 raised to 2 plus 2. Then value ng f1 is 80, value ng f2 is 60 cos 60 degrees. Ngayon, simplify natin siya. Pwede siya idiretso kapag nakacycle, pero for the sake na makita nyo yung pagkasunod-sunod, unahin muna natin itong dalawang to. So, ito yung unahin natin. So, 80 raised to 2 plus 60 raised to 2. Tapos, wait lang. Next is yung 2. Multiply natin yung 80 tsaka 60. Then, 60 degrees. So, magiging final answer natin is yung square root ng 14,800. So, kailangan i-simplify natin siya. So, since whole number or hindi naka-square root yung dapat answer, so, simplify natin siya. Diretso naman siya, magiging 121.66n. Pag whole number ang hinahanap, so, i-round off natin. Since 6 yung nasa decimal, magiging 122n na lang yung final answer. So, i-box nyo lang palagi yung final answer para mabilis makita. Tapos, huwag nyo kalimutan yung formula natin for R. So, pag resultant, R is equals to square root of f sub 1 raised to 2 plus f sub 2 raised to 2 plus 2 f sub 1, f sub 2 cos, then kung ano yung angle. So, minsan, given na yung angle, so, ilalagay nyo lang siya ng as is para pagka sinolve nyo, ayun yung gagamitin ninyo. Paano naman kapag kayong direction is naka-cosine law? Wherein yung angle natin is manggagaling sa R. Pero kapag wala yung R, ito naman yung formula na kailangan natin gamitin. Diba? Ito kasing formula na to kapag kayong R yung present. Ngayon, pag F1 naman yung nawawala, meron tayong formula na kailangan gamitin. Wait lang, sulat natin. So, cos theta is equals to f sub 1 raised to 2 plus yung R2 minus yung f sub 2 raised to 2, then 2 f sub 1 R. So, lagay natin yung mga data na pwede nating ilagay. Present naman yung f sub 1 raised to 2. Kaya meron tayong 80 raised to 2. Plus, since yung value natin na nasolve kanina, alam na natin yung value ni R. So, sulat pa rin natin, R is equals to 121.66 Newton. So, yun yung isusulat natin para sa value ng R, 121.66 raised to 2. Tapos, kailangan daw natin subtract si f sub 2 raised to 2. Since ang value ni f sub 2 raised to 2 is 60 Newton, ayun yung ilalagay natin. Over, so sundan natin yung formula, 2 f sub 1 r. So, lalagay natin dun sa f sub 1 is 80 since yun yung value niya dito. Then, for r, na-solve natin si r, di ba? Ang value ni r is equals to 121.66. So,
kailangan i-multiply natin sila para makuha natin yung magiging final answer. So, 80 raised to 2 plus 121.66 raised to 2 minus 60 raised to 2 over 2 times 80. Then, yung R, ang value ng R, ito times din natin, which is 121.66. So, final answer natin is 0.904. So, kaya natin nakuha yung value ng 904. So, ito yung gagamitin nating formula kapag ang hinahanap natin is yung angle ng R doon sa F1 lang. Kapag hindi parehong angle yung kailangan. So, ito yung gagamitin nating formula. Sulat natin dito sa gilid. So, cos theta equals to f sub 1 raised to 2 plus r raised to 2. Tapos, ima-minus natin yung f sub 2 raised to 2. Then, tsaka natin siya i-divide dun sa 2, f sub 1, r. So, ayan yung formula natin. So, sinulat ko din yung value ng other symbols na pwede nyo ma-encounter. So, alpha, theta, beta, and yung yan. Wait lang. Degree. So, punta tayo sa sine laws. Sa sine laws, ito yung kinoconsider natin. Since sa sine laws, meron tayong relationship ng any triangle na basta ang ratio ng length nila is opposite dun sa angle. So, nasa, wait lang, figure 1.17. So, observe natin, r over sine alpha is equals to f sub 2 over sine theta. So, f sub 1 over sine beta. So, yun, visual representation natin. So, ito yan, yung mga, wait, mali yung pen na gamit ko. So, ito yung beta, ito yung alpha, ito yung theta. Ngayon, try naman natin mag-solve using sine laws. So, kung yung angle natin is equals to 60 degrees, kanina nakalagay siya dito sa example 1.11. So, yun yung gagamitin natin. Kung ang alpha natin is equals to 180, tapos ima-minus daw natin kung ano yung value ng angle natin, which is 60. So, 180 minus 60, yung bago nating angle, magiging 120 degrees. So, consider natin yung solution kapag sine law. So, note natin, sine negative 1, tapos f sub 2, sine alpha. Tapos, kailangan itong dito, di-divide natin siya sa r natin. Since alam natin yung value ng resultant, r is equals to 121.66 kasi yun yung una natin sinolve. Nagkaroon tayo ng bagong angle, bagong value ng angle. Kasi yung 180, minus natin yung current angle natin which is 60. Kaya nagkaroon tayo ng new angle na 120. So, sine raised to negative 1. Tapos, syempre, yung value natin for F2 is 60. F2 is equivalent to 60. So, ito yan. Yung sine. Tapos, yung new value ng angle. So, 120. I-divide natin sa 121.66. So, 60
tapos 120, divide natin sa 121.66. So, meron na tayong 25.3. Tapos, ang direction is N of E. So, ito na yung final answer natin. Kapag hinahanap natin is sine law, take note lang, sa formula ng sine law, lagay din natin ulit sa gilid. So, formula, sine is -1, then f2, f sub 2, tapos yung sine na may bagong angle. Tapos, r. So, para makuha nyo yung formula ng A, 180 minus yung current angle para makuha nyo yung new angle. Ayan. Okay. So, punta tayo sa example 1.13. Sinulat ko lahat ng mga formula kung ano yung makailangan para alam nyo kung ano yung gagamitin kapag yun yung hinahanap. So, lagyan lang natin ng label pala. Ito yung angle of R from F1 or F sub 1. So, this one naman to get new angle. Ay, mali. To get new angle. Then, ito, using sine law. Sine law. Yan. So, yan. Punta na tayo sa 1.13. An athlete walks 3 times 10 raised to 2 m is. So, ito yung value. Then, direction niya is. Tapos, naglakad siya ulit, pabalik na naman. So, 2 naman yung value. Convert na natin siya agad. So, ang start point natin, 0, diba? So, una, naglakad siya ng 300 meters is. Kaya tayo may unang value na 300 m. Ngayon, naglakad siya papuntang north naman ng 200 meters. Kaya may value tayo ng north na 200 meters. Ang hinahanap natin dito is yung resultant displacement and yung direction, kung anong direction yung naging pinaka-final niya. So, di ba sabi natin kanina, formula for R is equals to square root nung F1 plus F2 para makuha natin yung bagong value. So, try natin. Square root of 300 raised to 2 plus 200 raised to 5. Raised to 2. So, ang nakuha nating value kapag diniretso natin yung square root of 300 raised to 2 plus 200 raised to 2 sa cycle, pag 3 decimal places yung kailangan, 360.555. Pero since whole number yung value natin dito, kaya naging siyang 361 meters. So, pwedeng ito, pero pag kailangan up to 3 decimal places, ang tamang sagot ay 360 times 360.555. Ngayon, gagamit tayo ng formula, yung kanina, gamit natin sa sine law.
Ngayon naman, tan raised to negative 1. Then, lalagay natin ang value ni f2 muna, f sub 2 over f sub 1 para makuha natin yung angle niya. Lagay natin value ni f2 is 200. Then, 200 meters si f2, di ba? 200 m over 300 m. So, cycle natin siya. Magiging 33.7 degrees. So, ayan na yung direction natin. So, una, sinolve natin yung resultant's displacement kasi yun yung unang hinahanap natin. So, ang formula para sa resultant is yung square root ng f sub 1, i-add nyo sa square root ng f sub 1 plus f sub 2 para makuha nyo yung final answer for resultant. So, next naman, nakuha na natin yung value ng 361. Next is yung direction and kung ano yung angle niya. Since, sabi natin sa given, papunta daw siya sa, wait lang, ibay natin yung color. Purple. Diba sabi kanina, una, nag-walk siya ng 300 meters east. So, may east tayo. Tapos, naglakad siya ng 200 meters north. So, ibig sabihin, north of east yung direction na pinuntahan niya. Kaya, kung mapapansin natin, ito yon M of east, then M of north. Kaya tayo arrive sa north of east. Then, nakuha natin yung 33.7 degrees sa angle is by dividing yung f sub 2 over f sub 1. Ito yun. Formula natin para to sa direction. Direction. Ito naman para sa, dito natin lagay. Resultant displacement. Displacement. So, next naman, so, dito, meron tayo tinatawag na resolution. Yung resolution, ito yung process natin ng pagkuha or paghanap ng components sa given na vector. So, ibig sabihin, pwede tayong magkaroon ng horizontal and vertical components. So, yun yung tinatawag natin X and Y. So, yan yung mga components. Yung formula natin, kapag R sub X yung hinahanap natin is R cos theta. Pag sin man, para naman yun sa Y natin. So, R sub Y is equals to, wait lang. So, R sin naman yung gagamitin. So, pag R sub Y, ito yung formula, R sin. Pag X naman, R sub X, ang formula is R cos naman. So, susundan lang natin yung format. Ngayon, meron tayong another formula. So, ito is for
ginagamit natin siya sa magnitude ng resultant. So, ganito siya using Pythagorean theorem. Una, r is equals to square root of r sub x raised to 2 plus yung r sub y raised to 2 natin. So, ito yung formula na gamit natin. Kapag bigyan natin na label, Pythagorean theorem. Pythagorean theorem. So, yan yung gagamitin natin pag Pythagorean theorem yung kailangan. Yung angle naman natin, kapag angle is equals to tan raised to negative 1, ginagamit natin to. Wait lang, highlight natin. So, yung angle natin, kapag yung r sa x-axis, yung kailangan natin i-solve, ito yung formula na gagamitin natin. So, angle is equals to tan raised to negative 1, tapos yung r sub y, then r sub x natin. So, kailangan r sub y yung nasa taas. Then, di-divide natin siya sa r sub x. So, ang label naman ito, kapag ang hinahanap natin is yung angle for x-axis. X-axis. So, yan. Formula natin. So, ulit. Start tayo sa resolution. So, r sub x, then r sub y. So, yan yung dalawang gamit. So, pag r sub x, equal siya sa r cos, tapos kung ano yung angle. Pag r sub y, equal siya sa r sin, then kung ano yung angle na naka-indicate. Yan, so may label naman lahat. Punta tayo sa paano naman kapag hindi lang dalawa yung component. So, ibig sabihin, di ba kanina dalawa lang usually yung example. Para naman, para naman pag several components, ito yung mga gagamitin natin. So, una, pwede tayo magkaroon ng f sub 1, f sub 2, f sub 3, and so on. Kapag ka-x component, tandaan natin, ina-add lang natin siya ng yung usual na addition. Kaya, mabilis lang tayo makapag-solve pag f sub 1 plus f sub 2 plus f sub 3. Since ito, makukuha na natin agad yung value. So, label ng f sub x. Yan. Kapag ka f sub y kasi, ito yung formula natin pag f sub y. Nasaan na yun? Y. Ayan, nakita ko na. So, formula natin. So, r is equals to square root ng f sub x plus x sub y. So, yan. Masasolve natin. So, example 1.12, pag magnitude and direction, so A is 20n, 60 degrees, angle S of E, B is 10n, is C is 30n, 30 degrees N of E, then letter D, 25n, 45 degrees N of Q.
So, gagamitin natin yung x and y component na formula. So, sabi natin, ito yung formula natin. So, 20 cos, sige lang po, 60 degrees. So, ito yung value natin. Wait, ito yan, yung A natin. Value ng A, bigay natin para alam nyo kung saan ang galing. So, A is equals to 20n, then 60 degrees, S of E. B is equals to 10n east. C equals to 30 and 30 degrees N of E. Then D is equals to 25 and 45 degrees N of W. So, ayan yung mga value. So, makikita rin naman natin dito yung direction and kung ano yung value nila. So, A, B, C, and D. So, 60 degrees, 30 degrees, 45 degrees. So, yan yung susundin natin. Kaya natin nakuha ito. Lagyan natin ng label. Ito is A. Ito is yung for B. Ito yung for C. And ito is for D. Pagka sinolve natin yan, magiging final answer natin is 28.30 Newton or 28.30 N. Ito yung final answer yan. Paano naman pag ang hinahanap sa atin is Y components? Ngayon, since Y components yung kailangan natin, ito naman yung gagamitin natin. Lagay natin ulit ng label. So, negative, since nakabaligtad ng cos is sign, so kaya tayo nagkaroon ng negative. So, negative 20 sign, then ang degrees is 60 degrees. Tapos, from cos to sine, magiging 10 sine 0. Since 0 to, kasi wala naman siyang nakalagay na kung anong angle niya. So, sa C, 30 sine, tapos 30 degrees. So, sa 25, 25 magiging sine, 45 degrees. So, letter D. Yan. So, alam na natin kung saan nanggagaling yung mga values na to. So, ito nanggaling sa value ng A, ito sa B, ito sa C, and ito sa D. Ngayon, pagka sinolve natin, ang final answer natin is 15 point, wait lang, nawala. So, final answer is 15.36 Newton. Ngayon, Pythagorean theorem para ma-practice tayo. Sabi natin kanina sa Pythagorean theorem, ang formula natin ito, yung R. So, puntahan natin. So, ito yung formula natin. Asa na? Since meron tayong dalawang components, x at saka y, ito na yung magiging formula natin. Ay, wait. Ito yung formula nating bago. Since na-solve na natin siya kanina dito, dun sa component method. Kasi na-solve na natin siya yung component method. Nakita na natin kung ano yung final answer sa x and y components natin. So, for f sub x is 28.30 n. For f sub y is equals to 15.36 n. Value na yon, lalagay natin, ito, lagay natin ang label. So, this one is from f sub x
And this one is from f sub y. So square root of 28.30 raised to 2 plus 15.36 raised to 2 is equals to 32.2 n. So ayan, nasolve na natin using Pythagorean theorem. Itong unang dalawa, yung pinaghiwalay natin ng value ni, wait lang. Diba pinaghiwalay natin yung f sub x and f sub y? Dahil, gamit natin dito is component method. So, meron tayong x components and y components. Wherein yung values is a, b, c, and d. So, dito nang gagaling yung mga values. So, 20 Newton, 10 Newton, 30 Newton, 25 Newton. Tapos yung degree, so makikita natin yung mga angle with respect to kung ano yung hinahanap natin. And dito rin natin makikita yung direction. Ito, S of E, ito naman N of E, then N of W. So, ganun. Paulit-ulit lang yung formula. Depende lang kung ano yung hinahanap and dun sa conversion of units. So, kung kailangan natin i-convert from Newton to cm, gagawin natin is yung by cancellation of units. Then, from cm naman, kapag kailangan mag-Newton, kailangan both cm, tapos may isang Newton para makancel yung unit ng Newton. So, may isa pa tayong formula. Teka lang. Meron pa tayong formula para sa direction to na ang resultant with respect to x-axis. Ilagay ko lang dito sa x pala dito, x to. X-axis. So, ngayon, pag-angle naman natin is for angle of x. Ang formula natin is is negative 1. So, ito yung constant na gagamitin natin. Since ang, excuse me, since ang nawawala is ang missing dito ay yung value ng f sub x. Ito yun. Kaya dito, x lang yung nakalagay. Nilagay ko na yung mga label para madali natin malaman. So, basta pag ang hinahanap is direction ng resultant with respect dun sa x-axis, direction of resultant, direction. Sulat natin. Of resultant sa x-axis. Ito yung formula. So, tan raised to negative 1, parenthesis yung f sub y over x. So, lalagay lang natin yung value ng mga nauna natin na solve. So, 15.36. Ito yung value kanina, di ba, ng f sub x. Ay, sorry, baliktad. F sub y pala muna. F sub y value muna yan. Then, yung nasa baba niya, ito yung value ng f sub x. So, kapag kasinolve natin yan, yung magiging resultant force is equals to 32.2 n. Then, yung angle natin, nasolve na natin. Nasolve natin to using Pythagorean theorem.
While yung angle natin, nahanap natin yung angle and direction natin by using, ano yun, angle, by using dun sa formula ng direction of resultant with respect to direction of, wait lang, sulat natin, resultant sa x-axis. Para alam niyo yung formula, kung anong gagamiting formula kapag ka-direction ng resultant yung hinahanap with respect to x-axis. So, ayan, recap tayo bago tayo mag-proceed. So, recap tayo. Start tayo ng page 11, polygon method. So, yung formula, nakita natin sa conversion table yung conversion pala. Wherein, lagyan natin yung conversion ng 1 cm 10.0 n. Ngayon, punta tayo sa resultant. Formula, pag resultant ang hinahanap, ito with respect to two forces. Yung may F1 and F2. Lagyan natin. R is equals to square root of F sub 1 raised to 2 plus F sub 2 raised to 2 plus yung 2 F sub 1, F sub 2 cos, then kung anong angle. Ang label nito, resultant. Resultant for forces. For two forces. So, for two forces, ayun yung gagamitin ninyo. Ngayon, angle of R kapag from M1, formula natin is equivalent to cos theta is equals to F sub 1 raised to 2 plus R2. So, ima-minus natin siya doon sa F sub 2 raised to 2. I-divide natin sa 2 F sub 1 R para mahanap natin yung value ng resultant kapag sa F sub 1. So, kapag angle, to get the new angle, so, yung 180, ma-minus natin sa current angle. So, in this case, 60 current angle. So, 180 minus 60 is equals to 120. So, 120 degrees para makuha natin yung bagong angle. So, ito, sine law, formula. Sine is negative 1, F sub 2 sine alpha over yung R natin or yung resultant. So, another formula. Pag ang hinahanap is resultant in displacement, resultant at displacement, ngayon, sabi natin kanina, R is equals to square root nung force 1 and force 2. So, ipag-add natin yon. Square root ng F sub 1 raised to 2, then plus natin siya sa F sub 2 raised to 2 para makuha natin yung answer. Pag direction, so ma-minus natin yung unang direction na sinabi dun sa pangalawang direction, kung pareho ng direction. Pero sa case natin kasi, different direction sila, kaya ang ginamit natin is yung F sub 2 muna or yung pangalawang direction bago natin ginamit yung pang-una. So, para makuha natin kung ano yung new value nila. Sa resolution, R sub x is equals to R cos then angle. So, R sub y, formula is R sin, tapos kung ano yung angle.
Take note sa Pythagorean theorem, pagpapasok tayo yung with respect to um, x and y components. Lagyan natin dito. X and y components. Tapos, same lang, formula kapag angle for x-axis. 8 lang. Yan, x-axis. So, tandaan nyo na lang lahat ng mga formulas. Ilagyan ko naman ng mga label para take note lang doon na laging tingnan nyo sa Pythagorean theorem kung x and y ba yung kailangan hanapin na components or yung as is na yung as is lang, which yung naka-square root lang, yung hindi nyo nahahanapin isa-isa yung x and y components na value. Yung diretsa na lang. So, ayan. Kalagay na yung direction ng resultant dun sa x-axis plus yung Pythagorean theorem doon naman sa component method. Pythagorean theorem ng, lagyan natin, component method. So, yung page 19, yun yung sasagutan nyo hanggang page 22. So, yung page 19, multiple choice lang siya. Pero, isa-solve nyo pa rin. Punta tayo sa page 20. So, ito, problem solving ng vectors and physical quantities. Makikita nyo rin naman siya sa page 20 and page 21 hanggang 22 po.